Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias o kaya'y mula sa sulat sa mga Hebreo. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Ngayoy, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Ang Espiritu Santo'y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila pagdating ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga yon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya yon sa mga alagad.
at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hinding-hindi na ako muling iinom pa ng alak mula sa katas ng ubas hanggang sa araw na ako'y uminom ng bagong alak sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take it, this is my body." Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank from it. "This is my blood of the covenant, which is poured out for many," he said to them. "Truly I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God."